Buksan natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 at babasahin natin ang verses 9 to 11. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, idinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Kristo at sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpapasakop sa iyong kalooban ngayong gabi. Ito po'y isang araw na kung saan kami po ay magkakaisang dudulog sa inyong paanan upang hilingin, Panginoon, ang mga pagpapala na nagmumula sa inyo para po sa aming pagsamba ngayong Sunday, para po sa aming pansarili, na kami lumago sa aming pananampalataya at makapamuhay kami sa katwiran. Nawa gamitin nyo ang mensaheng ito upang makita namin ang aming kamalian, ang aming kasalanan, at ito'y aming ihingi sa inyo ng kapatawaran, sapagkat kayo'y banal at hindi nyo maatim na ang mga tao ninyo'y lumalapit na may kasalanan. Maraming salamat po, itong aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, pinamagatan ko ang ating paksa ngayong gabi, panalangin para sa pinakamabuting buhat sa Diyos para sa atin. Panalangin para sa pinakamabuting pagpapala mula sa Diyos para sa atin. Na kung matatandaan ninyo ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, Matthew 7, mayroon bang tao na kung anak niya ay humingi ng tinapay, bibigyan niya ng bato? Mayroon bang tao na kung anak niya ay humingi ng isda ay bibigyan ng ahas? Kayong masasama, meaning to say, kayong mga makasalanan or unbelieving father, ay makakapagbigay ng mabuti sa inyong mga anak, lalo't higit ang ating amang Diyos sa langit, na kanyang ibibigay ang pinakamabuti para sa atin sa pamamagitan ng panalangin. So sa ating pong pakikipagtulungan, ang Diyos ay kanyang ginagawa ang pinakamabuti para sa atin sa pamamagitan ng ating panalangin ng may pananampalataya. Itong verses 9 to 11 ay nagtuturo sa atin ng tatlong pagpapalang pinakamabuti para sa atin sa paraan ng panalangin. Verses 9 to 11, makikita natin dito sa panalangin ni Pablo na siyang nagbibigay sa atin ng tatlong pagpapalang pinakamabuti para sa atin sa pamamaraan ng panalangin. Isa-isahin natin. Ito po ay ipanalangin ang pag-ibig ng Diyos na siyang sumagana sa atin. Ikalawa, ipanalangin natin ng kabutihan ng Diyos ang manaig sa atin. Ikatlo, ipanalangin natin na ang bunga ng Diyos ay lumago sa atin. Now, isa-isahin natin upang maunawaan natin ang bagay na ito. Unang-una, sa pinakamabuting bagay o pagpapalang inihanda ng Diyos para sa atin, ipanalangin natin na ang pag-ibig niya ay sumagana sa atin. Tayo po ay mga makasalanan at wala tayong pag-ibig malibang ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Romans chapter 5, verse 5.
Kaya nga ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu, Galatians chapter 5, verse 22. Nasa atin na ang pag-ibig na ito, ngunit kailangan itong sumagana sa atin. Dapat itong sumagana, sapagat ang tunay na pag-ibig ay dapat makita sa atin sa dalawang paraan. Una, dapat makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin ay umapaw sa mga hangganan. Pag sinabing sumagana, ibig sabihin mayroon tayo pero kailangang sumagana pa ito hanggang doon sa pinakalabi ng biyaya ng Diyos. Sumagana hanggang sa hangganan. Tingnan niyo ang sabi sa verse 9. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Na panalangin ito ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Ngunit ito po ay panalangin para sa atin. Ng ating pag-ibig o ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin ay dapat sumagana. Hindi yung ating klase ng pag-ibig, kundi ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Ang sabi nga ni Pablo, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana. So tulad ng panalangin ni Pablo sa taga-Pilipos, ito rin ang dapat nating maging layunin. Na ang pag-ibig natin ay lalo pang sumagana. Pag-ibig ng Diyos. Dahil yung pag-ibig natin makasarili, masada itong makalaman. Yung sarili nating pag-ibig, traidor, ganon. Paano ito mapapalago? Paano sumagana ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin? Well, ang Biblia po ang sasagot niyan. Makikita natin sa Mark chapter 12 verse 30 na ang sabi, upang lumago, sumagana ang ating pag-ibig sa Diyos, itong utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Yung pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, inibig niya tayo habang tayo'y makasalanan pa. Ngayon, dahil taglay natin ang pag-ibig ng Diyos, ibigin naman natin ng Diyos ng higit sa lahat. Higit sa pera mo, higit sa pangalan mo, higit sa mga tao. Kailangan sumagana ito, mga kapatid. Love God above all. Na paano naman natin mapapalawak ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin? Well, ang Biblia rin ang sasagot dyan. Sa Old Testament, Deuteronomy chapter 19 verse 9, ganito ang sabi. Kung iyong isasagawa ang lahat ng utos na ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ibigin ng Panginoon mong Diyos at lumakad kailanman sa kanyang mga daan, ay magdadagdag ka pa ng mga 3 lungsod bukod sa tandang ito o tadang ito. Ano po pinapakita? Naroon po yung ating pagsunod sa utos ng Diyos bilang pag-ibig natin sa Panginoon. So, mapapaibig natin ang ating pag-ibig by keeping and obeying His Word. Sa pamagitan ng pagtatago ng Kanyang salita sa ating puso, upang huwag tayong magkasala laban sa Diyos, at isagawa natin ito, the more we keep and the more we obey God's Word, yan po tumitibay ang ating pag-ibig sa Diyos. John 14:21, ito ang sabi ng Panginoon. Siyang mayroon ng aking mga utos. Siya daw na nagkikip ng kanyang utos at tinutupad ang mga iyon. Isinasagawa ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. So nagtatanong tayo, paano ba ibigin ng Diyos? Hindi po damdamin.
Hindi ang atong emosyon, kundi ang pag-ibig natin ay sadya na gawin nating itago ang kanyang salita at ipamuhay ito. Yan ang totoo nating pag-ibig sa Diyos. Hindi sa damdamin, hindi po sa kung anong pakita natin, sa ginagawa natin. So the more we obey God, the more we love God. Yun po yung totoong katibayan dyan. So kailangan na ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, dapat umaapaw ito o sumasagana. Paano? By keeping and obeying His Word. Matagal na tayong Kristiyano, pero mas madali nating sundin ang utos ng tao. Mas madali nating sundin ang utos ng ating sarili at hindi ang utos ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, wala tayong problema sa ating kapwa-tao. Hindi tayo mamumuna. Hindi tayo mamimintas. Hindi tayo magbagulbol sa Bisaya pa. Pabulong-bulong. So kailangan umapaw ito, mga kapatid. Habang sinusunod mo ang salita ng Diyos, the more naman tumitibay ang iyong pag-ibig sa Diyos. Kaya ikalawa, ang tunay na pag-ibig ay dapat manatili. Saan? Doon sa loob ng hangganan. Doon pa rin sa loob na itinakda ng Diyos sa atin. Na kung saan doon aapaw, pero mananatili doon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay hindi basta damdamin natin, kundi dapat pinamamahalaan ito ng knowledge and discernment. Saan magmumula ang karunungan at ang pagkilala ng mabuti at masama? Sa salita pa rin ng Diyos. Ang tao po, nagpo-profess na marunong, pero sila'y nagiging hangal. Bakit? Hindi salita ng Diyos ang inuuna nilang sinusunod, kundi yung damdamin nila. Kaya walang perpekto sa tao sa kanila. Hindi ko gusto yung taong yan. Hindi ko gusto yung ganito. Yan ang gusto kong pastor. Itong gusto kong pastor. Hindi lumalago. So kailangan may knowledge and discernment. Ikalawa, na dapat nating ipanalangin natin sa Diyos na ang kabutihan niya ay manaig sa atin. Marami tayong ginagawang kabutihan, pero hindi kabutihan ng Diyos. Kailangang ipanalangin natin ang kabutihan ng Diyos. Ganito po manalangin dapat ganito Kadalasan panalangin natin ganito, Panginoon, sana pagpalain mo yung makasalanan iyon. Sana malaman niya ang kanyang kasalanan, magising siya, at siya ay dapat lumapit kay Kristo at sumampalataya. Ipinapanalangin natin yung taong patay. Kailangan, ang Diyos ang panalangin natin. Panginoon, pagpalain niyo po, kahabagan niyo po ang taong ito. Na sana gamamit kayo ng mga tao na siya mapahayagan ng iyong salita, na sana po inyong buksan ang kanyang isipan upang makita niya kung ano yung katotohanan. Napagmasdan natin ang ating panalangin, kadalasan nasa tao tayo nananalangin at hindi sa Diyos. Diyos lamang ang makapagbubukas, makapagbabago ng tao. Kaya dapat ang Diyos ang ating panalanginan. Yung kanyang kabutihan ang dapat nating idalangin. Verse 10, ganito ang sabi, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Now, upang malaig po sa atin ang kabutihan ng Diyos, alamin natin ang dalawang layunin ng Diyos batay dito sa talatang 10. Unang layunin ng Diyos sa atin dito ay malaman natin ang pinakamabuti. Malaman natin ang pinakamabuti at gawin natin ang pinakamabuti. Tingnan nyo, malaman natin ang pinakamabuti. Sabi sa verse 10, inyong makilala ang mga bagay na mabuti. Wala tayong makitang mabuti sa tao Kapag tayo po ay namimintas,
sa kapwa-tao natin, pinipintasan natin ang larawan ng Diyos na nasa Kanya. At hindi yung kabutihan ang nananaig sa atin, kabutihan ng Diyos ang nananaig sa atin, kundi yung sarili nating kabutihan na masyado pong proud, mayabang. Dapat panalangin natin ng kabutihan ng Diyos ang siyang manaig sa atin at hindi yung ating sarili. So, unang-una dyan, para magkaroon tayo ng pagkakilala doon sa kabutihan ng Diyos, magkaroon tayo ng pagkilala. Tingnan niyo sabi sa verse 10 again. Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling o mabuti. Yun ang problema sa atin. Hindi natin nakikita kung ano yung magaling mula sa Diyos. Ang nakikita natin yung galing kung nandiyan sa tao. Kaya akala natin magaling yung tao, pero hinahanap natin ay tayo po ay daigan ng kabutihan ng Diyos at hindi yung ating pangsariling kabutihan. Makilala natin ang mga bagay na magaling. Ikalawa, so hindi lamang ang layunin ng Diyos sa atin ay malaman natin ang pinakamabuti at ikalawa, gawin natin ang pinakamabuti. Verse 10 again, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat. Gawin natin maging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya yung problema sa mga iglesia, mayroong mga grupo-grupo. Tapos andun yung, sabi ni Duterte, yung chismis, ang tawag doon. Marites. May kanya-kanyang paninira. Hindi dapat mangyari sa atin sa iglesia yan. Dapat ang kabutihan ng Diyos ang manaig sa atin at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang sumagana sa atin. Sapagkat once we love God with all our heart, with all our mind, with all our strength, we can love our brethren. So, gawin natin ang pinakamabuti. Paano? Mamuhay ng may sinseridad. Mga kapatid, mamuhay ng may sinseridad. Ano yun? Katapatan. At mamuhay ng may integridad. Ibig sabihin ng integridad, mayroon tayong dangal. Nakikita sa atin ang kabutihan ng Diyos at hindi narinig sa ating mga labi na mayroon tayong kapintasan. Then ikatlo, mga kapatid, na ipanalangin natin ang pinaka-best ng Panginoon para sa atin. Nakahanda ang Diyos magbigay. Dapat panalangin natin ng pag-ibig ng Diyos ang sumagana sa atin. Ikalawa, na ang kabutihan ng Diyos ang siyang manaig sa atin. Ikatlo, panalangin natin na ang bungang gawa ng Diyos ang lumago sa atin. 11. Na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo at sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Na upang lumago tayo sa bunga ng Diyos, hindi ating bunga. Again, wala tayo eh. All are grace. Kaya minsan nagyayabang tayo sa nagagawa nating mabuti, sa nagagawa natin, dahil akala natin sa atin yun. But actually, lahat po na nagagawa natin ay bunga ng Diyos. Bunga ng Diyos Espiritu. So, upang lumago ang bunga ng Diyos Espiritu sa atin, alamin natin ang katungkulan natin. Again, sa verse 11, makikita natin tatlong katungkulan. Una, katungkulan nating maging prioridad ang mabungang buhay.
prioridad natin na maging mabunga ang buhay natin. Ang sabi sa 11, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran. Ano yun? Kanino yung mabungang katwiran? Sa ating mga buhay. Maging priority natin, mapuspos ng bunga ng katwiran. Makita sa ating sarili, ikaw mismo sa iyong sarili. Ikaw mismo mag-judge sa iyong sarili. Ano ba'y lumalabas mo sa labi mo? Ano ba'y tingin mo sa iba? Magaling ka ba? O nakikita mo sa pamagitan ng mata ng Diyos na ito'y makasalanan at ito'y naligtas sa kahabagan lamang ng Diyos? Kailangang makita natin, prioridad sa atin ang mabungang buhay. Dapat hindi tayo manatiling mga sanggol. Dapat lumalago tayo. Dahil ang mga sanggol, walang paninindigan at katatagan ng kanyang isipan. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. Verse 1 lang muna, tumalong tayo sa verse 4. Ganito yung sabi. Sabi ni Pablo, subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual. Ito yung problema ni Pablo, bagamat punong-puno sila ng mga spiritual gifts at sila yung mga matagal ng Kristiyano, pero hindi pa sila makausap ni Pablo ng spiritual. Bakit po kaya? Dahil dapat kausapin sila tulad sa mga makalaman. Makalaman. Full of gifts, matagal ng Kristiyano, hindi lumalago dahil makalaman. Tulad sa mga sanggol kay Kristo. Bakit po? Verse 4. Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apollos, hindi ba kayo'y mga tao? Mayroon pong pinapanigan, kinakampihan, mas binibigyan ng halaga, mas pinapahalagaan. Yun ang naging problema. No? Alam niyo bakit si Pablo sumulat siya? Dahil ang tagapagturo nila, the best na teacher, which is Apollos. Pero hindi sila lumalago. Kasi nagtitiwala sila sa kanilang mga sariling gifts, sa kanilang sariling kakayanan. Mga kapatid, sana wala sa atin yung ganito. Pray natin ang pinaka-the best ng Diyos para sa atin. Hindi yung pinaka-best natin ang maghari sa ating buhay. So yun ang katungkulan natin. Unahin natin ang prioridad na tayo'y maging mabunga ang buhay. Ikalawa, katungkulan natin yung kapangyarihan, yung kakayanan, yung ating kaakuhan ng mabungang buhay. Paano po yun? Balik tayo sa verse 11. Na mapuspos ng mga bunga ng katwiran, at ang bunga ng katwiran na ito, hindi sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, dapat naka-rely tayo kay Kristo sa lahat ng ginagawa natin. Sabi nga ni Paul, we can do all things through Christ who strengthens us. Pero dahil itong Korinto mga sanggol, ginagawa nila lahat ng bagay ayon sa kanilang sariling laman. Kailangan unahin natin yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan natin sa ating ginagawa is through Jesus Christ alone. Hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. Huwag ang sarili natin ang umiral, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, nagagawa ko ito. Wala tayong pwedeng ipagyabang. Philippians 1:13, ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. Lahat po ng ginagawa ni Paul, kahit yung kanyang kalungkutan na siya binabayo ng mga iba't ibang
paratang ng kapwa mananampalataya, nahayag na ito'y sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Sana po, tularan natin ang pamumuhay ni Paul. Sapagkat siya mismo nagsabi, tularan ninyo ko tulad ng pagtulad ko kay Jesus. Ano bang buhay ni Paul? Itong talatang ito, paborito ito ng maraming Kristiyano. Galatians 2:20. Ang sabi sa Galatians 2:20, ako ipinakong kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Well, inaangkin to ng maraming Kristiyano, akin yan, Galatians 2:20, pero hindi ina-apply. Sarili pa rin ang umiiral. Ang sabi ni Pablo diyan, ako ipinako ng kasama ni Kristo, hindi na si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya. Namumuhay ko sa pananampalataya, hindi sa laman. Ang taong matuwid, Romans 1:17, ang taong Kristiyano, tinubos ni Kristo, pinagpagawing matuwid, justified by Christ, namumuhay po sa pananampalataya. Pananampalataya saan? Na si Kristo ang namatay sa akin, si Kristo ang dapat makita sa akin, marinig sa akin, sa aking mga labi, hindi dapat umiral yung kung ano yung laman ng puso kong makasalanan, remaining sin, na may paninira sa kapwa. Kung mayroong pagkakampi-kampi. Live by faith. Huwag sa iyong sarili, huwag sa laman. Masisira iglesia pag ganyan. Magkakaroon ng division ng iglesia, magkakaroon ng pagkahati-hati. So yun ang dapat nating panalangin. Katungkulan nating i-prioritad natin ang mabubuting buhay. Katungkulan natin na mamuhay tayo sa kapangyarihan kay Kristo. We live by Christ. At ikatlo, ating katungkulan kung ano yung layunin ng mabungang buhay. Ang sabi po sa verse 11 sa ating text, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo para saan? Para sa kalawalhatian at kapurihan ng Diyos. Sana lahat ng ginagawa natin, sabi ni Paul sa 10:31, 1 Corinthians, para sa kapurihan ng Diyos at hindi sa ating kapurihan, sa ating sarili. Hindi sa kapurihan ng iglesia, hindi sa kapurihan ng pastor, hindi sa kapurihan ng ating ginagawa. Dapat sa kapurihan ng Panginoon. Let us grow up, mga kapatid. Ating itaas ang kamahalan kung sino ang Diyos. Meaning to say, let us glorify God. And let us praise God sa lahat po ng ating nagagawang kakayanan. So para po tayo lumago, mga kapatid, at hindi umiral sa atin ang makasarili, let us pray for God's best. Panalangin natin ang pinakamabuti ng Diyos para sa atin. Huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili. Panalangin natin na sumaganang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi ating sarili. Panalangin natin na manaig ang kabutihan ng Diyos sa atin. At ikatlo, panalangin natin na lumago ang bunga ng Diyos sa atin. At hayaan natin ang Diyos ang maluwalhati sa buhay natin. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na kailangan namin ng iyong salita. Sapagat salita ninyo ay ilawan ng aming paa at liwanag ng aming landas. Minsan, natatapilok kami, Panginoon. Nadudupilas, labas sa liwanag ng iyong salita. Kaya hayaan niyo pong
maging ilawan ng aming paanan ng aming salita upang makalakad kami sa landas na maliwanag tungo sa pinagmumulan ng liwanag na walang iba kundi si Jesucristo. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.